Okay. Pinatunayan po natin na yung iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo na nagsimula sa Jerusalem, yun po ay natalikod sa pananampalataya pagkamatay ng mga apostol. Tama, yan ang ating tinuturo ito. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Magbabasa muna tayo ng talata sa Biblia sa unang Timoteo 6. Ang talata ay 3 hanggang 4. Ganito po ang ating mababasa. Maaring may magturo ng kakaibang turo na hindi sumasang-ayon sa mabuting salita ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa mapagkakatiwalaang katuruan. Kung ang sinumang tao ay gumagawa nito, siya ay mayabang, walang nalalaman, na humaling sa pakikipagtalo at pakikipaglaban patungkol sa mga salita. Sa mga ito nagmumula ang inggit, paglalaban-laban, pangnalait, at masamang paghihinala. Klarong-klaro po dito mga kapatid dahil po sa mga ngaral na may dala ng kakaibang aral na hindi naman sumasang-ayon sa mabuting salita ng ating Panginoong Jesucristo, nagbibintang yung iba, gumagawa ng pagtatalo na wala namang kabuluhan, ano? Yung iba yung ginagawa nila, nagyayabang sila na sila lang daw maliligtas, sila daw yung nasa tama. Yan po ay ayon sa Biblia, sila po ay mga mayayabang mga kapatid. At hindi po sumasang-ayon doon sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nagbabala po ang Diyos sa mga turong hindi tugma sa itinuturo ni Kristo at ng mga apostol. At isa po sa mga turong ito, mga kapatid, ay itong turo na total apostasy na tinataguyo ng iba't ibang mga iglesia. Halimbawa, itong mga taga Seventh-day Adventist Church, itong mga taga Church of Jesus Christ of Latter-day Saints o mas kilala bilang Mormons na naniniwala na natalikod daw ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo at yung kilalang iglesia sa Pilipinas na iglesia ni Cristo ni Manalo mga kapatid. Kaya sa ating episode ngayon, itong mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo, yung kanilang paliwanag ang ating tatalakayin. Ano ba ang pinaniniwalaan ng mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo tungkol po sa iglesia na itinayo ni Cristo sa Jerusalem? Unang-una, babasahin muna natin itong nasa Pasugo Magazine, March to April 1992, sa page 22. Ganito po ang ating mababasa. The Church of Christ during the time of the Apostles became the Catholic Church of the bishops in the 2nd century. Yan po ang kanilang tinitindigan, mga kababayan, yung iglesia ni Kristo na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ng mga apostol ay naging iglesia katolika ng mga obispo sa ikalawang siglo. At ito daw, itong iglesia ni Kristo na naging iglesia katolika daw, ito daw ay, ano ba yung pahayag nilang mapangahas? Ito, pakinggan natin mga kapatid. Okay. Pinatunayan po natin na yung iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo na nagsimula sa Jerusalem, yun po ay natalikod sa pananampalataya pagkamatay ng mga apostol. Tama, yan ang ating tinuturo ito. Aba, grabe naman itong mga ministrong ito, ano? Ayon po sa kanila, sina Michael Sandoval at si Jose Ventilacion, ang iglesia na itinayo ni Cristo sa Jerusalem daw ay natalikod noong namatay na ang mga apostol. Grabe naman yung mga pahayag na ito. At yan po yung ibig sabihin nung binasa natin kanina yung March to April 1992 sa page 22 mga kapatid. At ito pa nga kasi sabi nila yung Iglesia Katolika daw ay hindi daw itinatag. Ito, pakinggan natin mga kapatid.
Ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon, pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Kaya Iglesia Katolika po, hindi itinatag, kaya natatag, hindi dahil sa itinatag. Correct. Kundi ito po ay resulta ng pagtalikod sa unang Iglesia ni Cristo. Nako, grabe namang akusasyon yan, mga kababayan. Ayon po kay Michael Sandoval, ang Iglesia Katolika ay ang produkto ng pagtalikod ng mga taga-Iglesia ni Cristo na naitayo sa Jerusalem nung namatay na ang mga apostol, mga kapatid. Tanong, ano ba ang mga basehan ng Iglesia ni Cristo ng Manalo tungkol po sa kanilang claim na ito, mga kapatid? Ito, magbabasa sila ng talata sa Biblia at pakinggan ninyong mabuti ito. Sa Biblia po natin basahin, kapatid na alang-alang sa mga hindi naman nakasubaybay sa previous episode ditong ating programa. Nasa Biblia po ba na talagang may matatalikod sa pananampalataya nang magturo at magpauna ang ating Panginoong Kristo? Yan po ay ating mababasa sa Mateo 24, ang talata 10. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo ay ganito, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Maliwanag itong pahayag ng ating Panginoon sa Kristo, kapatid na Michael. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Ay, okay. Ganun ba yun? Sige nga, tingnan nga natin. Ayon po sa kanila, mga kapatid, ang iglesia na itinayo ni Kristo sa Jerusalem daw ay natalikod dahil marami ang tatalikod. At yung binasa, Mateo 24:10 ng Filipino Standard Version, kasi yung nakalagay, maraming tatalikod sa pananampalataya. Aba, grabe naman yan ito pala yung paliwanag talaga nila dito sa Pasugo Magazine. Syempre, mga kapatid, kung titignan mong maigi, kung ang iglesia na itinayo ni Kristo sa Jerusalem daw ay natalikod, ayon po sa mga ministrong ito, kung pag-isipang mabuti, dapat at ibig sabihin, ang buong iglesia. Pagkatapos na mamatay ang mga apostol, yun po ay tatalikod, mga kababayan. Pero sa talatang ito na ating binasa, maraming, yung nakalagay, hindi naman buong iglesia, maraming tatalikod sa pananampalataya. Yun naman pala yung sinasabi dito. Ang tanong, gaano ba kadami ang tatalikod ayon sa Mateo 24:10? Ang buong iglesia ba ang tatalikod ayon sa Mateo 24:10, mga kapatid? Kasi yung nakasulat dito, maraming tatalikod sa pananampalataya. Pero, pinutol nila yung talatang ito. Ipagpatuloy ko po yung pagbasa, Ito. Maraming tatalikod sa pananampalataya, magkakanulos sa isa't isa at mapopoot sa isa't isa. Ibig sabihin, mga kapatid, yung isa't isa na ibig sabihin dito, yung iba, magkakanulo sila, magtatraidor sila sa kanilang mga kasama. Ibig sabihin, yung mga kasama nila, hindi po yun tumalikod. Kasi nga, sabi nga nila, buong iglesia na talikod. Mali po yun, mga kababayan. Dito nga sa Magandang Balita Biblia, mapopoot sila at magtataksil sa isa't isa, magtatraidor sa isa't isa. Ibig bang sabihin, kasi lalabas, yung buong iglesia daw, yung tatalikod, lalabas, lahat silang doon, itratraidorin nila yung bawat isa. Marang mali yata yung paliwanag nila, mga kapatid. Mali po yan, mga kababayan. Nako, dahil magtataksil ang mga tumalikod sa hindi tumalikod, ibig sabihin nito, hindi ang buong iglesia ay tumalikod. Yan po ang tamang conclusion dito. Katunayan, kung ipagpatuloy lang yung pagbasa at idugtong natin yung versikulo 13, babasahin ko po sa inyo. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Klarong-klaro dito. Ibig sabihin talaga, hindi talaga lahat natalikod. Hindi po yung buong iglesia yung tumalikod, kundi may mananatiling tapat hanggang sa wakas. Nako. Dahil may mga tapat pa rin, mga kapatid, hindi po talaga matatalikod ang buong iglesia. Kaya sa sinasabing ito ng mga ministrong ito, ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon, pagka sinusi pabalik,
yan ang dating Iglesia ni Cristo. Kaya Iglesia Katolika po, hindi itinatag, kaya natatag, hindi dahil, kaya nariyan, hindi dahil sa itinatag. Correct. Kundi ito po ay resulta ng pagtalikod sa unang Iglesia ni Cristo. A few moments later. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Maliwanag itong pahayag ng ating Panginoon Kristo, kapatid na Michael. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Siya mismo nagpahayag niyan. Palpak yung unawa nila. Pinuputol-putol nila yung talata. Kaya, busted! Yan! Palpak! Nako, mga palpak. Talaga. Ano pa ba ang mga basehan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Sakling nilang ito. Ito, pakinggan natin muli. Michael Sandoval at Jose Ventilacion, mga kapatid. At ang magturo po si Apostol Pablo, ipinagpao na rin po ba niya yung pagtalikod sa pananampalataya? At anong gagamitin para matalikod po sa pananampalataya yung iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo? Bagamat tatalakay na natin yan noong una, kapatid na Michael, muli nating tatalakayin ang bahaging yan dito sa pangungusap mismo ng apostol na si Pablo. Ito ang kanyang ipinagpao na tungkol sa mga matatalikod sa pananampalataya. Ang sabi niya sa talatang 1, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ako, eto na naman. Sabi nila, ang iglesia na itinayo ni Kristo sa Jerusalem daw ay natalikod dahil ang iba'y tatalikod sa pananampalataya. At yung binasa nila, unang Timoteo 4:1. Yung sinasabi kasi dito, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Hindi naman sinabing ang lahat eh. Naku, ang iba'y. Hindi ibig sabihin na pag sinabi bang ang iba'y, buong iglesia, mali. Pagkatapos, yung pagtalikod nangyari sa mga huling panahon. Sino ba yung lumitaw lang sa huling panahon? Resulta nung pag-alis niya sa tunay na iglesia. Sino ba yun? Di ba si... Alam niyo na, comment nyo na lang sa baba, mga kababayan. Kaya ang talatang ito ay hindi po magpapatunay na ang iglesia na itinatag ni Kristo ay natalikod, mga kapatid. Kasi, ang iba'y magsisitalikod. Hindi naman sinabing, ang buong iglesia ay magsisitalikod. Walang ganun po, mga kapatid. Paano ba nila sinasabi na ang Iglesia Katolika daw, yung tinutukoy dito sa, ang iba'y magsisitalikod? Eto, pakinggan natin si Ramil Parva at si Michael Sandoval, mga kapatid. Sa yugto ng ating panahon ngayon at tayo ay nagpapasintabi sa mga kababayan nating Katoliko, meron bang mga nadaya ng aral ng dyablo sa yugto ng ating panahon? At ano yung aral ng dyablo na yun ang kanilang pinaniwalaan ng maraming tao ngayon? Babasahin po natin ang pahayag ng mga apostol sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinirohan ng kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Sa talatang binasa mo, kapatid na Ramil, ay may dalawang aral ng demonyo. Bawal ang pag-aasawa, bawal ang pagkain ng lamangkati o karne. Kanino natupad yun? Sino ang nagtataguyod ng ganung aral? Babasahin po natin ang Aklat Katoliko. Ito po aking narito po sa dala po natin, ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Sinulat po na isang pari na si Cardinal Gibbon sa page 396 sa aklat na ito. Ang disiplina ng Iglesia, Iglesia Katolika, ang tinutukoy, ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote, mga pari yon, na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Ito po ang katuparan, kapatid na Michael. Yung pagbabawal.
ng pag-aasawa, isa po sa aral ng dyablo yon. At dito sa ating binasa, katibayan, librong Katoliko, ang sabi, ang mga pari ng Iglesia Katolika, pati nga mga madre, mula sa Papa, mga pari, mula sa Papa hanggang sa kanyang mga kaparian, bawal po sa kanila ang mag-asawa. Yung pagbabawal ng pagkain ng lamang kati o karne. Babasahin po natin itong Aklat Katoliko, kapatid na Michael, Aral Katoliko. Sa pahayag po na isang pari na si Enrique Dimon, ito ang siya ating mababasa. Sa ikalawang utos ay pinag-uutos ng Santa Iglesia, Iglesia Katolika, sa atin na mag-ayuno at huwag kumain ng anumang lamangkati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. Alam po natin yan na meron talagang mga araw, lalo na sa Kwaresma, no? Biyernes Santo, pinagbabawal sa lahat ng mga Katoliko na kumain ng anumang lamangkati o karne sa araw na yon. Kaya yung sinasabi ng aral ng dyablo sa unang Timoteo 4:1 at 3 na itinuro ng mga taong nagsasalita ng kapaimbabawan o kasinungalingan, alam po natin, natupad po sa simbahang Katoliko. Huwag mong masyang nang magdaramdam yung ating mga kababayan. Ang atin, gaya ng ating binanggit nila, yung lumalabas sa bibig ng tao, na maling doktrina, yun talaga ang makasisira sa tao. Nako, grabe naman yung paliwanag nilang yan, mga kababayan. Ano? Ang Iglesia Katolika daw ang siyang tatalikod sa pananampalataya ayon po sa unang Timoteo 4:1 at 3. At yung basihan nila sa 3, pinagbabawal ang pag-asawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Sa pagbabawal sa pag-asawa, nagbasa po sila ng aklat, itong ang pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal de Bones. At yun nga yung nakasulat dito. May pagbabawal sa mga saserdote na mag-asawa. At dito naman sa isa pang parte ng unang Timoteo 4:3 na lumayo sa mga lamangkati, yun yung pag-utos, dito daw sa aklat namang siyang inyong pakinggan ng aral na Katoliko, sinasabi daw na lumayo, huwag kumain ng anumang lamangkati o karne. Tanong, totoo ba ito, mga kababayan, itong sinasabi nila? Suriin natin. Una, yung sinasabi nilang tumalikod daw ang Iglesia Katolika dahil bawal sa mga saserdote ang pag-aasawa. Ayon po dito sa kanilang binasa, hindi nila pinansin ito. May salitang disiplina sa talatang ito. Naku, parang palpang ata. Hindi naman doktrina ng Iglesia Katolika, kundi disiplina ito ng mga pari. Hindi naman lahat ng Katoliko bawal mag-asawa. Yung bawal mag-asawa, doon lang po sa mga saserdote, sa mga pari. Disiplina po at hindi doktrina sa mga pari. Ang hindi po pag-aasawa. Katunayan si San Pablo nga isa yang pari. Mababasa natin yan sa Roma 15:16. Siya po ay nagsilbing isang pari sa paglalaganap ng salita ng Diyos, mga kapatid. At sabi po ng Biblia, siya po, mga kapatid, ay walang asawa. Unang Korinto 7:8. Ibig bang sabihin nito, mga kapatid, kabilang si San Pablo sa mga nagsitalikod sa pananampalataya? Nako, mukhang mali naman ata yan. Tandaan natin, si San Pablo, na isang pari, wala pong asawa. So, disiplina po ni San Pablo ito. Kahit nga ng ating Panginoong Kristo, alam naman natin, isa siyang dakilang pari. Ayon po sa Hebreo 4:14. Si Kristo, wala pong asawa yun. Nataliko din ba si Kristo? Nako, mukhang palpak na unawa yan. Ito pang pangalawa, sabi nga nila, bawal daw sa mga Katoliko ang pagkain ng karne. Hindi nila binasa ng husto itong talata. Sabi dito, mag-ayuno. Yung utos sa atin na mag-ayuno, mga kababayan. Ang tinutukoy kasi na hindi pagkain ng karne ay isang uri po ng pag-aayuno o fasting. Mag-ayuno. Yan po yung ibig sabihin ng bawal kumain ng karne. Kahit nga si Kristo, nag-ayuno din yan Ayon po sa Mateo 4:1-2, nag-ayuno siya sa loob ng 40 araw. Kaya mali pala ito. Si Kristo ba'y natalikod din? Nako, palpak. Tanong, sino ba ang katuparan ng unang Timoteo 4:1 at 3? Sino ba yung nagbabawal sa pagkain ng karne? At alam naman natin, yung dinuguan, yung dugo,
ay tinatawag ding lean meat o karne. Ayan, nakikita nyo sa screen, tinatawag siyang liquid meat, mga kababayan. O sa iba pang aklat, liquid flesh. Ibig sabihin, yung dugo sa dinuguan, karne po yun, mga kapatid. Isang uri ng karne. Sila pala itong nagbabawal sa pagkain ng karne. Kahit ngayong pag-asawa, sa hindi nila ka-member. Nako, buong iglesia yan. Buong iglesia ni Cristo ni Manalo, bawal sa kanila yung pagkain ng karne. Anong karne? Dinuguan. Bawal din sa kanila yung pag-aasawa sa mga hindi nila kaanib. So, sino po yung natalikod? Ayon po sa unang Timoteo 4, 1 at 3. Comment down below, mga kababayan. Nako, kaya sa sinasabing ito na Iglesia Katolika daw ang tatalikod sa pananampalataya, ayon po sa unang Timoteo 4:1 at 3. Yung sinasabi ng aral ng Diablo sa unang Timoteo 4:1 at 3 na itinuro ng mga taong nagsasalita ng kapaimbabawan o kasinungalingan, alam po natin, natupad po sa simbahang Katoliko. Huwag mong masyang nang magdaramdam yung ating mga kababayan. Ang atin, gaya ng ating binanggit nila, yung lumalabas sa bibig ng tao, na maling doktrina, yun talaga ang makasisira sa tao. Busted! Yan! Mali yan! Nako, kaya puntahan natin itong sinasabi nilang ito, na yung iglesia na itinayo ni Cristo sa Jerusalem, yan daw ay natalikod noong namatay na ang mga apostol. Marami pong talata ang sasalungatin kapag paniwalaan natin ito, mga kapatid. Una, itong Mateo 16:18 na sinasabi nito na ang mga pintuan ng Hades hindi po magsisipanaig laban sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. At tandaan natin, ang ating Panginoong Hesukristo, kasama niya po. Siya po ay kasama sa iglesyang kanyang itinayo hanggang sa katapusan ng sanglibutan, mga kababayan. Ilan lamang ito sa mga talata na magpapatunay na hindi po talaga natalikod ang iglesia na tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po, si Kaburno. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic.